Ayan, good morning mga kaibigan at muli po babalikan natin yung mag-asawa na mayroong 6 na anak at dadalhin natin yung mga damit. Ito si Nini. Ano, kumusta Nini? Ha? Okay ka lang? Ito mga kaibigan, isa sa mga anak oh. Ayan. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga po. Kumusta Nini? Nasaan sila mama no? Sa trabaho ko sa Bibira. Yung kasama yung mag-asawa. Tapos yung isang kapatid mo. Kumusta, hindi kayo nagpasok ngayon? Hindi po. Bakit? Wala po tayo sa bukas po ang pasok. Bukas. Ibig sabihin lahat kayo hindi nakapasok ngayon. May nagpapabigay nito. Daw Nini, hindi ka nag-eskwela ngayon? Bakit? Pag nag-absent si ate pala, absent kayo lahat. Ito kaya magkasya doon sa bibi. Kasya kaya yan? Sapatos. Tapos ito oh. Nabahala na kayo kung ano magkasya, mamili na lang kayo dito, ano? Doon sa mga maliliit na bata, tapos baka dito may magkasya pa yan. Yan. Marami ito. Tapos pwede nang yung maisuot sa mga ano. Ay, yan dami yan, ano. Mamili na lang doon sa kung alin ang kakasya. Yan. Kasi may nagpadala niyan, mayroon nagbigay niya na dalhin daw sa inyo. Yan. Ito pa. Oh. Titingnan ko lang kung ilan itong mga para makita nung nagpadala na naihatid ko na dito. Ayan. Ang dami niyan, ano? Pamili ka Nini ha, kung anong kasya sa'yo ha. Pang araw-araw ba na damit. Tapos kay mama mo meron dyan magkakasya. Ewan ko lang doon kay papa mo kung meron, wala yata, parang wala yata, no? Ayan. Ayan, yan mo na lang yan. Yan. May nagpadala niyan na ibigay daw sa inyo, kaya hinatid ko ngayon. Ano? So bali ilang araw pa lang kayo napasok? Simula pa na Mula nung Lunes. Opo. Di ba nung magpasukan ay Lunes? Martes ka na nakapasok na. Nagkikita kayo siya kasi Seji? Pag ganito palang walang magbabantay sa bibi, hindi kayo nakakapasok. Pag nagtrabaho yung yung papa nyo sa kayong nanay nyo, ibig sabihin hindi kayo makakapasok. E di marami kayong absent yan. Sayang ang araw, ano? Yan. Ang problema nyo ay yung yung pag-maalaga. Kasi magkasabay yung mag-asawa na naggagamas, ano? Di pwede naman dalahin. Ano? So kung araw-araw silang may trabaho, di araw-araw din kayong walang pasok? Paano yun? Minsan lang po sila. Minsan lang. Hindi nga, halimbawa, araw-araw silang pinatrabaho. Diba, loob ng isang linggo, sunod-sunod, Lunes, Martes, Miyerkules, na may trabaho sila. Di isang linggo rin kayong walang pasok? Sila po napasok. Tapos pag napasok din po. Pero sayang kasi dapat ikaw yung tuloy-tuloy na nagpapasok kasi ka na grade 11 na, dapat matapos mo talaga yung pag-aaral kasi ikaw yung dapat makatapagtapos ka, tapos kapag trabaho na ikaw kasi yung
makakatulong na sa kanila sa darating ng panahon na pwede mo silang mahango sa ganitong kahirapan sa pamagitan ng makapagtapos ka ng pag-i-eskwela. Kaya dapat ay priority mo yung pag-i-school. Buti itong mga elementary, so ano pa yan, kayang-kaya pa yan ng anak, kundi ikaw talaga ang dapat magkapagtapos kasi ikaw na yung magsusuporta dyan sa mga kapatid mo na pag gusto mo rin silang mapaaral, so nakapagtapos ka na, sila na yung tutulungan mo. Kaya mas maganda na priority yung pag-aaral. Wala pa talagang pwedeng mag-alaga na kahit isa lang dyan na ano na ikaw ang maging tuloy-tuloy na pasok. Meron kasing gustong i-offer sa iyo si si CJ para makatuloy-tuloy ka ng pagpasok, para matulungan ka pa rin niya sa mga sa mga assignment mo. Kung papayag nga sila nanay mo ay pagnaya na kami diyan sa Kamambogan. So, parang doon ka tutuloy sa bahay para tuloy-tuloy lang. Wala ka nang intindi sa pagkain, sa baon. So yun ang gagawin sa iyo ni CJ. Kung papayag sila mama mo ng ganun, saka ikaw mismo. Tapos matututukan mo yung pag-aaral. Tapos sa mga assignment, matutulungan ka pa rin ni CJ. Yun ang mahalaga. At so lang, siguro ang diskarte nun, Lunes, pwede kang Lunes hanggang doon ka mag-i-stay. Tapos Biyernes na kung walang assignment ka naman, pwede ka naman dito sa inyong pamilya hanggang Sabado, Linggo, ganun. Tapos Lunes, pagpasok mo kahit dito ka na mag-alis, tapos hapon doon ka uuwi sa bahay kung papayag kayo ng ganong sit up para at least yung pag-aaral mo matuloy-tuloy, no? Yan. At yun ang plano ni CJ. Doon ka niya makasama sa para matulungan ka kung papayag ka noon. Tapos yung mama mo, siguro kakausapin din namin sila mama mo kung kailan namin makausap para masayang kasi yung opportunity na makapag-aral ka. Kung payag sila ng sit up na ganun ang gagawin natin para sayang kasi yung pag-aaral. At para yung matutukan mo yung pag-aaral, sayang din. Tapos ito pala kasi nakalipas na taon ay ka pala sa ALS ka lang kaya nakapasok ka dito dahil sa ALS ka. Pero dapat yan siya na yung pagkakataon na makatuloy-tuloy ka ng pag-aaral. Kung papayag sila ng ganun hanggang sa makapagtapos ka dito ng grade 12, so pwede ka namin suportahan dyan. Papayag ka na. Okay? So, ano masasabi ninyo dyan sa mga damit na yun? May nagpadala kasi niyan. Salamat na lang po dun sa nagpadala po. Okay. Ito nini idagdag mo sa mga baon ninyo bukas sa pang para at para makapasok kayo. Sayang, wag ka magpara-absent. Sayang yung mo, ka na baka ikaw bang pag-asa nila na maiahon mo sila sa ganitong hirap. Kaya gusto ka namin tulungan sa pag-i-school mo. Sige. Jonah, salamat na magsikap ng pag-aaral. Alis na rin ako kasi inatid ko lang din si CJ doon sa school. Gagawin pa ako. Sige, salamat. Paalam na ako. Alis na rin ako. Ayan mga kaibigan, at nayatid po natin yung mga damit ng mga pinadadala po sa pamilyang ito. Yan po. So ang problema nito mga kaibigan, hindi nakapasok ngayon itong mga bata kasi wala yung mga magulang. Sayang naman yung pag-aaral ng mga bata kung laging titigil, lalo na yung grade 11. Kaya in-encourage po natin siya mga kaibigan, kung papayag sila sa sit up na ganun ay pwede tutulungan po namin sila sa abot ng aming makakaya dahil nakakaawa naman po ang pamilyang ito. Ayan mga kaibigan, at maraming salamat.